CJ over to Albay. And Calvin Abueva will slam it home. Thompson diving. Pinapapa! Earl Scotty Thompson! Hey mga brods, maraming ang nagulat sa Cebu Brawl ng mga PBA players na naglaro sa ligang labas. Ang kalaban nila dito ay yung mga American players na naglalaro sa street ball sa kanila. Tapos ito namang buong team sa Cebu team na ito, sa Cebu Bound, maraming mga PBA players ang nakita natin dito like JR Kinyan, Gio Halalon, Robert Bolick, and Big Bo Belga. So kung makikita nyo, talagang makipagpisikalan. Ito pong si Kinyahan, dun po sa import after ng free throw ng isang player. Tapos makikita nyo, nakipagsuntukan na. Ito pong malaking import na ito kay JR Kinyahan. At yun nga, dun na nagsimula ang brawl. Tapos si Belga naman ay nagbato ng bola mga bro. Sinabi nga ng mga manonood na una pa lang ang mga Amerikano na ang nagsimula ng pisikalan. Parang minamalit ang mga Pinoy. Kaya gumanti lang ito pong sina Belga at Kinyahan. Kaya nga ngayon mga brods, nagulat yung mga ibang mga PBA teams, lalong-lalo na ito pong si Coach Frankie Lim dito kay JR Kinyahan na nagpapagaling nga ito dahil sa kanyang Achilles surgery. Tapos biglang naglaro agad sa ligang labas. Kay Belga naman mga brods, yun nga, nagulat din ng team kung saan 3 ligang labas na pala ang pinaglaruan ni Belga sa Cebu, Davao at Laguna. So ito pong si Big Bo ay nagkaroon ng 15 days suspension mga brods with no pay. Yes mga brods, talagang mahirap ito para kay Big Bo Belga at dapat ingatan niya yung paglalaro sa ligang labas. So ito na nga yun mga brods, dahil ayon sa mga reports natin, ito pong si Big Bo ay balak na i-trade ito ng Rain or Shine Elasto Painters. Napapakamot ulo na lang talaga ang Rain or Shine dito kay Belga dahil 3 ligang labas agad ang pinaglaruan nito. Hindi nga lang nila maalis-alis, lalong-lalo na ito pong si Coach Yang Yao ay paborito. Ito pong si Big Bo na ito mga brods, ito pong si Extra Rice. Kaya nga ito pong si Belga ay syempre, kaya nga nagtagal siya sa Rain or Shine ngayon. Pero mga brods, balak na talaga ng management, maski management napapakamot ulo na kay Belga. Kaya nga balak nilang i-trade ito pong si Big Bo habang medyo mataas pa ang value neto. So ito pong si Belga ay kapag nailagay sa trading blocks ng Rain or Shine Elasto Painters, may mga teams na interesado, lalong-lalo na ang San Miguel Beermen dito. Dahil ito pong SMB ay syempre gusto rin nila na mga tutulong sa ilalim. Tapos ito pong si Junmar Fajardo, ayun nga sabi nila, hindi pa daw ito ganoon ka-healthy yung injury ni Junmar. Kaya nga 'di ba last season di natin nakita si Junmar Fajardo sa semifinals, kaya na-sweep ito ng Barangay Ginebra San Miguel. So kapag itong si Junmar ay naging healthy, syempre alam ko lalakas ang SMB, pero kailangan nila ng katulong na katulad ni Big Bo Belga na kahit 6'5 yan, talagang nakikipagpalitan ng mukha yan sa mga imports. Kaya nga 'di ba lagi siyang napapaaway ito pong si Big Bo Belga. At yun nga, panibagong issue na naman sa Cebu Brawl. At isa pa dito, talagang physical player na talaga. Ito pong si Big Bo Belga. At isa yan sa mga maganda para sa isang team na kapag physical ang isang manlalaro ay kayang tapatan ng isang physical player din na katulad ni Big Bo Belga maski import pa yan. So habang itong si Junmar ay hindi pa ganoon ka healthy at hindi pa ganoon at limitado pa lang ang kanyang minuto, ay pwedeng si Belga ang lalaro sa SMB as a big man nila. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba interesado ba dapat ang SMB dito, at sa tingin nyo ba dapat si Belga ang kunin ng SMB sa trade na ito? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa-isayin natin yan. Dito naman po tayo sa kabalang balita naman natin mga brods. Magpapadraft na nga ulit ito pong si Jeremy Arthur mga kabrods. Last season nga noong 2022 hindi nga ito nakadraft dito sa PBA mga brods, dahil itong si Jeremy Arthur ay hindi nga nakompleto ang kanyang mga requirements. As long as ito pong si Cedric Bearfield na kasama niya sa nagkukompleto nun mga bros, at hindi nga nila na-meet yung requirements ng PBA Draft 2022 ngayon.
dati. Ngayong 2023 mga brods, ito pong si Jeremy Arthur nakalista na sa ating mga PBA draft list mga kabrods, at alam ko nga baka isa ito sa mga magiging top picks ng ating PBA draft 2023 mga brods. Sana nga matuloy na talaga itong mga requirements niya, sana naayos na niya ng maaga mga brods. Pero sa tingin ko nga ready na ito pong requirements niya, at ready na ito pong si Jeremy Arthur na magpa-draft ng kahit anong kupunan dito sa PBA. So mga brods, kung hindi nyo lang alam, itong si Jeremy Arthur ay napakalaking guard na itong 6'4 guard, at kung makikita nyo sa kanyang mga highlights dyan, napaka-athletic ng player na ito. At isa pa dito mga brods, nag-best import pa nga ito dati sa Palawan, sa Brooks Point mga kabrods, at napakampyon pa niya yung kanyang kupunan mga brods. At biruin mo, nag-i-import na pala ito pong si Jeremy Arthur. Grabe naman kasi, napakahinog na ng manlalaro na ito mga brods. 30 taon na ito pong si Jeremy Arthur, 30 years old na ito mga brods. Hinog na itong magpa-draft sa PBA. At kapag ito ay nagpa-draft sa PBA, para ka nang meron kang ng import mga brods sa iyong kupunan, dahil nga alos ay parang ang laruan nito ala import pala mga kabrods. At ito nga, sa recently naglaro ito sa ASEAN League sa Zamboanga Valientes mga kabrods, pero nagtatala naman siya doon ng 11.4 points per game mga kabrods. Not bad na yan para sa guard position, dahil ang kanyang priority rin yung mga assist niya mga kabrods. 3 assists per game din ito pong si Jeremy Arthur, pero ito ay scorer talaga mga kabrods. Pero mga brods, ayon sa mga reports natin, may mga ilang kupunan na ang nag-reach out sa agent na ito ni Jeremy Arthur, lalong-lalo na matutuloy na siya ngayong PBA draft 2023. So isa na ang Barangay Nebra San Miguel dito mga brods. Yes, alam ko nga magiging top picks, possible na maging top picks itong si Jeremy Arthur, pero ang mangyayari dito, baka ibaba ito mga kabrods ng Barangay Nebra San Miguel para sa mga 8 spot or 8 pick or 9 pick or 10 pick, na kung saan doon makakakuha ang Barangay Nebra San Miguel, dahil kapag nag top pick itong si Jeremy Arthur, hindi makukuha ng Hinebra dyan, dahil ang mga top picks na andyan yung mga Terra Firma G, Blackwater Bossing, yung mga teams na hindi nagpapapanalo ng mga past few seasons natin. Kaya itong Hinebra ay baka sa dulo nila ipipick ito pong si Jeremy Arthur, parang magiging steal ito ng draft ngayong 2023 mga brods. Ito po ay fill ang mga kabrods, kaya naman ganyan na yung kanyang skill set, napagaling na manlalaro na ito. So jackpot talaga mga bros ang Barangay Nebra San Miguel, or kahit sinong kupunan pa man yan ang mapupuntahan nito ni Jeremy Arthur, dahil yung laruan niya mga brods parang import na, parang hindi ka nawalan ng import pero local siya maglalaro. So talagang swerte yung mga kupunan na mapupuntahan nito mga brods. So para ka nang merong import sa Governor's Cup pero local nga lang mga brods. How much more kung may import pa, diba? So tiba-tiba na yung kupunan na yun. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ito pong 6'4 guard na ito ay dapat pa itong i-push ng Barangay Nebra San Miguel sa darating na draft ngayong 2023? So komento mo lang, opinion mo dyan mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods, at this is Overrated Dialect lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her on